ikot na tayo lang. Ikot po tayo. Hindi ako kayo na 10 minuto, iikot kayo. Congratulate nyo. Congratulations. Sabi mo, congratulations, kapatid. Okay na lang. What? Ayun o. Pwede mo. Congrats po! Ay, congrats! Congrats po! Pwede na kumain ito. Pwede na po kayo humiga. Gusto nyo ba? Pastor! Sige po, kumakain na ha. Hello po, congrats po sa inyo! Congrats po! Unang-una nakakalungkot kasi matapos na po ang ating convention. Tapos na po. Mamaya mag-uwi ang bayo. Sa mga pastors, meron pa tayong 2,500 Bibles nandun sa baba. Pwede po kayo mag-uwi. Take 50 for each church. Kunin po nyo at bigyan mo ang pamigay po ninyo. Okay? Nakakatuwa. Tapos na, nakakalungkot hindi na tayo muli magkikita-kita na naman sa loob ng isang taon. But sa December po, I hope na dala-dala po ninyo yung mga kapatid, yung mga missionary na magiging part ulit na 2026 namin convention. Ano po ba? Amen? Amen? Mag-ito na po, mag-alkan siya, bunutin ang mga syllables, invest kayo sa inyong spiritual growth. Tama? Bawal na po ang libre. Amen po ba? Ang kaligtasan po ay libre. Amen? Ang growth po may bayad. Amen? Kasi wala na hong bayad. Wala na hong libre. Amen? Sapagkat ang lahat ng libre po ay mura. At wala pong pagiging talaga. So, suggestion ko sa iyo mag-ipon. Nag-aaral po ako, sunod-sunod. Yung panahon ng pandemic, ako po yung bubos ang daan dito. Ako ay nag-doctorate, bubos din ako ng daan dito. Hindi ko libre. Yung bishop, obispo ay nag-aaral. Yung po next year, mag-aaral dito po dito. Nag-aaral po ako ng pedicure, manicure, at saka ng bati. Sabi, nalaking kita. Nalaking kita. Ito rin ang Panginoon. Today, I'll be sharing to you momentum, not monument. Sabay-sabay nga, monument. Monument. Momentum, not monument. Sabay-sabay. Acts 16, 4-5, sabi as they traveled from town to town, they delivered the decision which by the apostles and the elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in great numbers. There is a take in between of the second and the third missionary journey ushered by two great disciples of Jesus, namely Apostle Paul and Apostle Silas. Okay? Nakakasagsagan niya, pakpakan niya. And so, pagpunta nila, balik ulit for follow-up, which I did, kami ni Pastor Helen sa Qatar, tama yung senior ni Pastor Nilo. Actually, hindi naman siya patay, naghihinga na siya. At si Pastor Nilo ay pumunta na sa ibang church. Wala nang kulay. Sa tamang kwento niya, kinusap ko siya. Brad, kailangan kita. Nag-heal. Hindi namin kaya pag wala ka. True enough, bumalik ulit. Yun yung tinatawag natin consolidation, pagbabalik. Yun ang ginawa ni Leader
kinonsolidate nila. Hindi yung mag-outreach, tapos ang tanong hala na sila, hindi ho yun ang sinasabi ng Lord. And so, ano ngayon ang nasa harapan po natin? Siguro ang tanong are we building a movement or are we building a monument? Kasi maraming churches ngayon unintentionally shift from mission to maintenance. And mission, natin ulit, mission to maintenance. From going to merely gathering. From movement to monument. So a statue of what God used to be. So the church is a movement. It moved rapidly. Siguro pwede sabihin, it moves slowly, yes, but eventually it moved rapidly. Kaya sa book of Acts shows the opposite. Makikita natin that the early church refused to stop moving. Refused to stop moving. Refused to stop moving. They created a momentum that made the gospel unstoppable. Kaya ang question natin, plus natin sa screen na, are we preserving an old monument or building a new momentum? Challenge yun sa atin. Kaya nga importante sa inyo, tama yung desisyon nyo na pumunta kayo dito, kasama yung grupo niyo. Yung nadala nyo lang yung grupo nyo, that is already a movement. Kasi ang hirap nito, papaliwanag po ito sa Diyos, mahirap. Maganda yung nakita nila. Amen po ba? So, apat na yung magagandang bagay. Tatlo hanggang apat. Una-una, momentum begins with obedience to God's direction. And so, nag-provide si Paul at Silas kung anong ginawa nila. Ang sabi, they delivered the decision reached by the apostles and the elders. So the church created a momentum, and it started with giving their heart to the apostles and to the elders. Ang sagot nila, apostol, elders, ano decision? Gawin namin. Yun ang importante. Kaya nakikita ko sa mga churches natin, most ng kinonsolidate namin, finalo ito tayo ito gawin nyo. Okay, pwede mag-adjust yan. Hindi naman yan kaya. Pero ito ang gawin nyo. Most ng churches that adhere the instruction of the apostles, of the bishops, of the elders, diba, succeeded in the ministry. Importante, it will start with obedience. Kaya momentum does not start with program, with hayo, with strategies. No. Momentum starts with a clear obedience to God's word and God's leadership. Amen po ba? So anong sinasabi ba? Ano ba yung nakuha ko? Ano ba yung sinabi ng obispo natin? Ano ba sinabi ng grupo? Ano sinabi ng EXCOM? Ano sinabi ng council? Ano sinabi ng aking district? Bibigyan ko yun ng consideration kasi doon nag-i-start ang momentum. Amen po ba? So the early church moved from what? They started listening. Number 2, they aligned, and then they acted. Listen, align, acted. They acted immediately. No delays. No excuses. With or without money. We started with no money. Diba? Wala talaga tayong pera. Pero ang problema ba pera? No. We align. We listen. We align. And then, we acted. Importante. Amen? Ang karamihan ng pastor na nag-abono, kaya sabi nga isang pastor, Bishop, kailan tayo titigil mag-abono? Pag namatay ka na, gusto mo na ba huwag mag-abono? Hindi naman mag-abono lang. Yes, dire-diretsong abono. Kasi ang abono ay pataba, at ang pataba ang magpapalago ng simbahan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-aabono ka kapatid. Amen? O gusto mo abono ka? Kaya ang principle dito, where there is obedience, momentum flows. Where there is disobedience, momentum dies.
Tama ba? Eh, karamihan ng mga nakinig, sabi niya sa pastor niya, Pastor, yun po ang sinabi nung ano, hindi natin gagawin yun. Oh, isang taon ulit tayo mag-i-struggle, nakaka-afford po ba kayo? Yun ang magiging problem. Kaya ako, nung panahon na may pastor ako 7 years, tinrabaho ko yung sinabi ko. Tinrabaho ko. No. Sumunod ako at ang resulta ay napakaganda. Kami po ba? So kapag where there is, sabi nga, where there is obedience, where there is, exactly po. Next year, Bishop, hindi na naman kami nagtagumpay. Anong dahilan? Yung nasa baba. Hindi pagtuman, hindi pagsunod. Ang laging dahilan ng mabagal at mahirap na paghayo at pagpapangat. Kaya naintindihan ko, wala ko ibang option. The only option I have in front of me, the only option I have is to obey what the church wants me to do. Because I believe that what God wants me to do comes from the instruction given to me by my institution. Importante. Kaya yun ang reason. Kapag tinanong mo ako, Bishop, bakit kahit pa paano may galawang life giver, sumusunod po ako. Kaya nga kanina kinikwento sa atin, ng misis ko, nag-argumento kami lagi ng mga anak ko. Argumento. Pero I realize na kailangan ako sumunod. Kailangan din silang sumunod sa akin. Kasi ang pamilya namin, ang pinag-uusapan namin, hindi pera. Pinag-uusapan namin, church. Ang church lang pinag-uusapan namin. May common denominator kami sa pamilya namin. Pinag-uusapan na namin, church. Pag nanganak sila, magpuproduce tayo ng pastor. Nanganak ang kayo, magpuproduce kami ng missionary. Hindi kami magpuproduce ng doktor, ng lawyer, hindi. Magpuproduce kami ng missionary. Magpuproduce kami ng missionary, visionaryo, at missionaryo, guwapo, yun ang puproduce na. Basta missionary. Pamilya na may mission. Amin po ba? At alam ko gaganda ang buhay natin lahat. Amin po ba? So unang-unang momentum begins with what? With? That's the puhunan. What do you have? What is your puhunan? Obedience. Pera? Walang pera. Okay, may resources? Walang resources. Ano meron ka? Obedience. Lalaki ka. May obedience ka. Number 2. Kailan matatayo ang momentum? Momentum is sustained by intentional strengthening. And so nag-continue siya, verse 5. So the church was strengthened in the faith. So what the apostle did was to push, di ba? To strengthen, enhance the faith. Ibig sabihin, momentum is not a high. Hindi siya high. Momentum is health. Kalusugan siya. Tama ba? Kaya a church moves forward when kapag yung church, the people are deep in the Word. Kasi the Word produces faith. Kaya mga church po natin, we go directly to the Word. Lagi to the Word. Ano sabi ng Word? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? The disciples are equipped then to be trained. Diba? Strengthening eh. Hindi pagsasanay, training. Saan galing? Word. Lakas ang faith. Amen? Tama po ba? Walang pera? Faith. Diba? Walang bahay? Faith. Walang pamasahe papuntang Qatar? Faith. Walang pagtayo ng building? Faith. Yung ibang pastor, ganito ginagawa nila sa church nila. Pag itong church na to, hindi pa ako tinutulungan ito, aalis na ako sa church na ito. Ano ba kailangan mo? Tulong o faith? Hindi natin tinutulungan yung mga taong walang faith. Kasi kahit tulungan ko sila, sasabihin nila, ba't ang liit? Kasi wala silang faith. Kailangan natin faith. Sabi ko ito sa inyo, Frank sinasabi ko. Ang sweldo ko po sa church, mas malaki pa ang sweldo ng believers. Maliit. Hindi siya maliit. Pero malaki sila. Mas malaki sila sa akin. Pero ang problema, sinisweldohan ako ng church, sinisweldohan ako ng national, pero sinisweldohan ako ni Lord. Nako ma? So yung sweldo ko, ito na yung sweldo ko. Pero yung sweldo ko niyo, nakakarating niyo ng abroad, yung nakakarating niyo. Tapos yung yun ngayon,
may inaabutan pa akong pastor ngayon. May inaabutan pa ako ng bata. May inaabutan ibang bata yun. May tumutulong pa ako doon. So, kapraso yung pera ko. Kapraso lang. Pero pang pera, makapangyarihan yung sweldo ko ngayon. So, secret. Anong secret? Sweldo plus faith plus hope plus joy plus service. So, dalawa sweldo ko. Sweldo ko sa church, salamat. Pero mas malaki yung sweldo yung ng iba. Tama ba? Pero may sweldo ako kay Lord. Amen? So, kinsenas katapusan, may sweldo ko. Pero every day, may sweldo ako. Yun yung nagsusustain sa mga unimaginable gastos ko every day. Every day. So, saan galing ang sweldo? Galing sa church. Galing doon. Alam ko yung sweldo ko sa church. Pero hindi ko na alam kung ano ang binibigay nyo na sweldo sa akin. Every day. Kapag mga kapatid tayo mag-good news, may sweldo ka kayo. Sabi mo sa akin, may sweldo ka kayo. Ang ingay, isa sweldo ka kayo. Ito mo ka. Amen? Amen? Kung galante ang church mo, panalo. Pero ayaw mag-good news. Susuportahan nyo yun. Nagdagdagan ko lang. Yung dagdag, hindi mo na yun maiintindihan. It is beyond what this mind can comprehend. The sweldo that comes. At yung sweldo na yun, yun ang magsusustain doon sa mission. So, ang tanong, kailangan mo ba ng tulong ng church? Hindi. Kung tinulungan ako, wow. Pero ang pinakamagandang sweldo, yung galing kay Lord. Kasi yun ang magdadala sa iyo sa iba't ibang mundo. So, I have a suggestion. Yung sweldo nyo sa church, gawin yung panggastos sa mission. Kasi, malalakihin ni Lord yun. Kasi tandaan nyo, misyonaryo lang ang makakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Yung doubt, i-stack ka dyan doon sa barangay. Kasi bakit? Wala ka kasi pamasahe. Hindi ko yung kasalanan. Kasalanan yung nagsweldo mo na walang faith. So, sweldo plus faith, plus faith, plus faith. Ang laki ng pera. Sabi mo sa kanila, may sweldo tayo kay Lord. Na dito gusto sumweldo, pakita sa kamay. Sabi niyo, basta pera. Basta pera. Diba? Okay. Number 3, leaders are united. And so the people are deep in the word. The disciples are equipped and trained. The leader are united. And number 4, the vision is clear. So ano ang nag-create ng momentum? Yung momentum na sustain. Kasi na-sustain siya by continuous intentional strengthening. May word, may training, may unity, at saka may clear instruction. Ano nangyari? Boom! Sabog! Sabog. Next year, pupunta kami, si Pastor Landry, hatid ko sa US next year. So, 3 buwan po ako wala. Tutuloy namin siya. So, question, saan ko kukunin ang pamasahe? Exactly, kasi may sweldo ako kay Lord. Diba? Tama ba? Pwede gamitin kayo ng Panginoon, tama ba? Tapos wala nag-amen ako. Naniniwala ka, pero ayaw mo sumali. Tama ba ba? So mga kapatid, ayaw po niyo sumali. Nakakarating po ako. Tanong niyo ako bakit? Misyonaryo po ako. Kasi tandaan niyo, misyonaryo lang ang dinadala ni Lord sa sulok ng mundo. Taas ang kamay na gusto makarating sa iba't ibang bansa, taas ang kamay. Sana misyonaryo ka. Amen? Pero kung misyonaryo ka, tapos yung maliit mo sweldo mo, ayaw mong ilabas, kapatid, hindi ka makakarating sa iba't ibang bansa. Bakit? Makunat ka nga sa pamasahe mo, gusto mo sagutin namin eh. Hindi ka makakarating sa iba't ibang bansa. Kahit nga sa Divisoria, hindi ka makakarating. Kasi bakit? Wala kang pamasahe, di ba? Kapatid,
This is the era where faith really operates with people who loves to do mission. Mission is the key. If you are faithful with local mission, you will be faithful to foreign mission. Amen? So, paano ka makakarating? Pera? Faith. Bakit ka magpapagawa ng church? Faith. Bakit ka makakabili ng lupa? Faith. Bakit ka makakaroon ng pastor? Faith. Bakit ka makakaroon ng maraming misyonaryo? Faith. So the early church didn't grow because they were trendy. No. They grew because they were strong. There was a momentum happening. There was an intentional strengthening. Nagpalakasan sila. Hindi sila nagpatay, hindi sila nagsaksakan, hindi sila nag-away, hindi ho. Kaya itong church na ito, inalis ho ni Lord lahat ng mahilig sa away. Tinakbugan lahat sila. Tinanggal talaga. Nung nagkaisa kami lahat, ay naku, wala na. Kaya si Pastor Alabit at yung buong pamilya, dadali namin ng North Carolina, tapos tutulak kami ng shuttle kasi may opening na ro. Ito pa isa, after po nun, tatakbo na pa ako kami ng UK ni Helen kasi tutulungan namin si Jen 3 months ulit. So ilang buwan ako wala? 8 buwan mo ako wala. Bakit? Bakit po? Ang bubukasan na. At kailangan ko ng kasama. Amen? Gusto niyo daling ko kayo doon? Amen? Amen. Nakadaling ko kayo sa Ghana and Africa. May opening. Hindi ako nagbibiro. Kala nga nagbibiro ko ako, hindi ako. Yan ang problema ko eh. Hindi na alam ng tao kung nagbibiro ako o hindi. Pag humingi ako ng pera, bigyan mo ako ng pera, pamasahe. Nagbibiro ka, no? Saka na kita, no? Discernment, no? So the early church didn't grow because they were trendy, no. They grew because they were strong. A weak church protects a monument, but a strong church creates momentum. Be faithful, Bishop. Gusto ko po makapag-abroad. Hindi ka mag-abroad. Ang gawin mo ganito, Lord, ano sagot ni Isaiah? Ang sagot ni Lord, whom shall I send? And here comes Isaiah responding quickly, Lord, here I am. Send me. That's what I did. Sabi ko, Lord, padala mo po ako. Kapatid, mapapadala ka ni Lord. You know why? Tanungin niyo ko why? Si Jesus ang hari ng padala. MBC si Lord. Number 3. Momentum produces daily growth ng occasional events. Ito yung sinasabi ko lagi. Pastor, tasa kami ng mga boss. Ito yung sinasabi ko, Bishop. Kumalat na kami. Sandali lang. Ano ba nangyari muna doon sa church? Momentum occasionally produces daily growth, not occasionally. Verse 5, back to verse 5. Sabi, and they grew daily. So they were strengthened by the apostles. And know what happened? That local church experienced growth daily in numbers. Notice, ano sabi ng word? They grew daily. So momentum is not just a once-a-year conference. Attend kami ng conference para kami tumibay, para kami mag-igib. Hindi. Nangyari ang growth each day. Once a year? No. One-time revival night, tumba-tumba? No. There was wala siyang temporary emotional high. No. The momentum is consistent. Kaya sinulat ko na, it is unstoppable. It becomes a movement. Every day, revival is happening. Araw-araw nagliligtas sila. Kaya when a church has true momentum, what will happen? Una, soul comes daily. Araw-araw dumarating ang soul. Number 2, disciple are formed daily din. Araw-araw tinitrain yung disciple. Number 3, leaders raised daily din. Ang mga leaders tinatayo araw-araw, tumitindig araw-araw. Pang-apat, mission advances then daily. So this is a daily event. Create a church that has a daily event that each day
revival and momentum is happening. Itong church na to, every day, ang dito. Ang ginawa lang namin Monday, ako na pahinga muna kami. Pahinga muna ng Monday. Guys, ayun na naman, Monday, gagamitin naman. Every day, itong building na to, every day, may tao na. Kasi pag pumasok ang tao, send ang tao. Pumasok ang tao, send ang tao. Hindi pwedeng walang pumapasok sa church mo, send ka ng send. Hindi. Dapat may pumapasok sa kaka-send ng send. Ano mangyayari kung walang pasok, send ka ng send, mamamatay ka. Nakakita na ba ang tao? Nakakita na ba kayo ng tao? Puro exhale lang. Papasukin ang tao, inhale, then send ang tao, exhale. So a church with momentum becomes what? Alive. A church preserving monument is a stock. Kaya makakita ka ng church. Kaya yung church nyo, meron ba tayong picture ng church ni Pastor ni Rev Katie? Tingnan nyo yung meron ka dyan, anak? Kaya mong ihabol. Kaya ginawa ni Rev Katie kami, ginawa namin, pinagkanta namin yung church. Meron kang picture? Sige. Meron? Pakita mo nga. Sige. Sige, kung asa na. Ayan o. O yan, meron ginawa niya. Hindi, meron ka pa eh. Pinaganda niya. Namumunas. Ayan, ginawa niya yan. Ayan. Maganda yun. Ako na, anak. Balik mo ulit yun. Ayan, maganda yung ano niya, yung lobby. Alam niyo ba yung lobby? Okay? CR niya, inayos niya yung CR niya. Ang ganda ng office niya, inayos niya. Tama ba? Kasi may mga opisina na talaga parang pinasabugan ng Iraq eh. Parang ganun. Yung opisina namin, malapit na ako kayo. Ano nga yan? Dami tao. Next. Sige, go. Ayan, pinaganda niya. Next. Ayan, naglagay siya ng mga couches. Ayan, di ba? Ayan, everyday yan. Andiyan ang church. So question, wala kami pera. Yan na naman. Tuloy mo yan, wala ka revival. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan, hahawa yan sa tao mo. Totoo, salamat, walang pupunta sa church yung bakit. Mahahawa sila dahil sa inyo, mawawalan sila ng faith. Tuloy niyo yan, lalago kayo. Lalago kayo para kumunti. Palago kayong kumunti. Pagandahin niyo yung church nyo. Araw-araw pumunta, i-train nyo, saka nyo itapo. Ay, mali, itapo. Ihapon. So, ginawa niya, pinaganda niya. Nahawa kami. Pag-aso si Pete. Pero gusto niyo makasama si Pete. Right? Paganda siya ng paganda. Now, question, bakit? Para tuwing Sunday buksan? Hindi. Ang ginawa nila para araw-araw buksan. Meron ka bang picture araw-araw? Ilan ang tao mo? Sige nga, pakita mo. Kuha tayo. Pero pangit eh, kung ganyan kaganda church, kudas mo ng tao, di ba? Ayan, ang tao mo na yan. Araw-araw, may gawain, araw-araw, may bata, araw-araw, may tao, ayan, marurumi, matudungis, may sipon. Di ba? Yun ang church. So yung church ba ay handa ng marumihan? Opo. O, sabihin, church na siya. Pero kung ayaw mong marumihan, monumento yung church. Kita mo monumento ni Rizal, may pantay. Bakit? Ayaw nila palapitin lahat kay Rizal. Ano mangyayari sa church mo? Walang puno. Maganda yung church. Amen? Huwag nyo lagyan ng kurtina, na kulay maroon, lagyan ng Santo Niño, habang mga tuloy mo yan, gulo na naman. Pagandahin ng church, trained, then ihayo sila. Men? Tayo ba may mapapakita rito? Meron ka ba? Sige nga, pakita mo yung sa atin. Kaya, napalik naman yung taas, di ba? Nung dumating nga kayo ito, nadumihan na yung church namin. Magagalit ba ako? Hindi. Bakit? May tao eh. Dapat lang marulihan. Amen? Definition ulit. Pagpinturahan ulit. Ang church na marumi ay malinis at ang church na malinis ay marumi.
dumihan niyo yung church namin. Sabihin mo sa kapatid, dumihan mo. Number 4, are you okay? Kung yan yung happens when the church keeps traveling, not staying. Verse 4, they travel from town to town. So movement is part of their identity. May paggalaw eh. They did not stay in one place. They moved, traveled from town to town. They kept the ministry inside the building. Okay? So yun ang ginawa nila. So nagstay ba sila in one building? No. Pinaganda nila ang gawain at mula sa magandang gawain, doon sila nagpahayo. Tama po ba? So anong ginawa nila? They went town to town, they went to place, and they go person to person. Touching, di ba? Touching millions of people each day, or thousands of people each day. One person at a time. One person at a time. So momentum comes when we go. Monument happens when we stay. Create a conducive church where people will be gathered to be spread in the whole archipelago. So how do we create now momentum today? How do we do that, Bishop Manny? How? Number 1, obey God's direction without delay. Pag uwi ng bahay, pray, Lord, bigyan mo kami ng budget. Ayusin namin yung church. Pagandahin namin yung ministry. Tulungan kami para dumating yung tao, para yung mga tao ito. Try namin ng 1 year, 2 years, after nun, sisend namin po siya. So obey God's direction without delay. Stop debating the vision. Do the vision. Pero parang may kulang yung ano eh. Parang may kulang yung vision. No. Number 2, strengthen the faith of the church. Build disciples. Mag-build tayo ng warriors, not warriors. Huwag natin i-front yung warriors, yung critic, na walang ginawa kundi, magkano naman ang ginastos nila? Ano naman sabi niya? Huwag niyo gawing leader yung mga yun. Kapag ang pera ay nagliligtas, ubusin. Hindi tayo tinawag ni Lord na mag-ipon ng milyon-milyon. Para saan? Kasi baka may darating na nasa kuna eh. Nag-iipon ka sa darating na sakuna habang wala tayong nililigtas araw-araw. Aanin mo ang pera na wala naliligtas. Amin po ba? Ang church ay lalago at ang church na mahal ang kaluluwa, dadaan ng pera sa kanila. Amen? Bilyong-bilyong nakamaletang pera ang ibibigay mo sa mga simbahan na magliligtas na. Hindi po ako nagbibiro. Punta po kayo sa mezzanine. Siguro meron po akong 20 maleta doon. Hindi ako nagbibiro. Puntahan. Kung gusto niyo po ng maleta, punta po kayo doon. Kunin niyo. Problema lang, wala po sa laman. Nasa DPWH yung laman. Number 3, create daily rhythms of mission. Mag-create ka ng daily rhythms. Anong rhythms? Daily prayer, daily evangelism, daily follow-up, and daily training. Ibig sabihin, mag-office para i-facilitate. Then, hayo. Create daily rhythms of mission. Number 4, move beyond the church. Move beyond the church walls. Go to barangay, go to campuses, go to the nations. So may katabi ka, na eskwelahan, uy, dito po kayo. Maglalagay po kami dito po nyo dalhin yan mga bata. Dito po sa amin. Yun ang ginawa nila. Pagpuntahan, ang mga dean. Alam nyo ba yung mga dean? Di ba? Dean. Okay. At ang ginawa, dito po, pwede po yung aming lugar. Kailangan po ninyo ng lugar dito po sa amin. So they go to barangays, they go to campuses, they go to the nation. Ibig sabihin, momentum begins the moment we refuse to stay still. Diba? We go where the people are. And then after that, gather the people, let them worship every Sunday. After ng Sunday, spread mo sila. Gather ulit every Sunday. Huwag naman yung every Sunday, wala ka ng tao. Hindi. Amen? So, ibig sabihin,
Let's stop preserving memorials of what God did yesterday. Let us be a church of momentum, not a monument. Tama po ba? Can I show you the map na in-identify natin? Di ba? Meron tayong map yata na yan. Kasi ang kinuha natin lahat ang potential ng mga churches o lahat. Wag muna to church ha, Bishop, ang laki ng church. Sige, ganito. Tulungan kita, wag muna tayong madula. Ito ang mga bansa na tatayuan natin ng life groups. So, nung kinulate namin, lahat nung nilagay nyo, kailan ba yun? Nung unang araw, tama? So, narito ang bansa na inilagay ninyo. Ayan. Ayan na. Okay? So, meron tayong bahagi ng Asia. Nagulat tayo sapagkat mukhang tatamaan ang Europe. Okay? Ang Africa, konti. Pero tumama tayo ng ilang bahagi ng Africa. Ayun, 1, 2, 3. Pero most ng tatamaan ng life giver ay Europe. Pero meron din tayong tinamaan na South Africa, America, at saka North America. Which ngayon, andun tayo ngayon. May dalawa na tayo eh. Plus isa eh. O dalawa. Meron tayong dalawa sa Canada at saka meron tayong isa ngayong bubuksan sa US. Which kailangan natin gawin at South Africa. Africa meron, yes, natatanda ang Africa. Okay? Pero ang galaw natin ngayon ay iikot na marahil, iikot na malakas sa Middle East. Gagamitin ng Qatar for that purpose, okay? So yun. Kaya medyo madadalas tayo sa Qatar kasi nga ilo-launch natin ang mission to which nangyayari na ngayon. Okay? Andyan. Sa mga ganit, nasaan ang wala pa? Wala pa tayo sa China, wala pa tayo sa South America, wala pa tayo dyan. Pero sa kumuna, okay lang. Basta bubuksan natin ng Europe. Marami ang tama ng life giver sa Asia at marami ang tatamaan life group at churches sa Europe. Okay? So, paano natin ito gagawin? Ibig sabihin, ito yung paplanuhin natin. Itong taong 2026. Pero hindi lang yun nakita natin, na-identify natin. Karamihan din sa inyo ay nagsulat ng mga tatamaan sa archipelago, buong archipelago ng Pilipinas. Ayan. So, gagawin nga natin, identify natin ito at tutulungan namin kayo na mag-create ng isang malaking grupo ng programa na tutulungan kayo mag-enhance ang abilidad natin, buksan itong bahagi na ito na wala pang life giver. Kung pahintulutan ng Diyos itong taon na ito at taon pang darating, lumalagas na mamumulaklak sa berde ang buong Pilipinas. Sa simbahan o life group o simbahan, okay, ng life giver sa buong archipelago. Tandaan nyo, ang Pilipinas ay islands. Ayan, ang dami yan. Okay? Lalagyan natin. Narito ang lahat. Gusto nyo picturean? Pwede nyo picturean. Sige po, picturean nyo. Napakita ninyo na, teka muna, baka akala nyo yung sinulat ninyo ay bahagi na ng dynamics natin. Hindi mo tayo gumawa ng dynamics. Ang inyong pagsulat ay isang prophetic gesture na sinasabi nyo, Bishop, pupuksan niya namin. Hindi na ako makatulog kasi gusto ko yung buksan. Okay? Kaya, Bishop Manny, paano ko? Napicturean nyo na? Narito ngayon ang payo ko. Mabilis. Mabilis na. Okay. Ano ngayon ang payo ko? Ayan, payo. Okay? Ulitin ko ulit. Sabi mo, momentum not monument. Sabi mo. Very good. Okay? So, ang church nyo, galaw-galaw. Mag-ingay. Kung tahimik ang church nyo, mag-ingay. Huwag mag-ingay ng isang beses tapos tumahimik. Mag-ingay araw-araw. Araw-araw. So, ways to prepare. Next PowerPoint, please. Ways to prepare a large-scale mission in your church. This is my dealing as your obispo. Number 1, strengthen home base. If your home base, kung ang home base mo ay konti, kaya yung sinasabi ko sa pastors, Pastor,
Yung Sunday service, palakasin. Hindi kailangan malaki. Palakasin, igano ng tao every Sunday. Eh, Bishop, nag-set na kami, umayo na kami. Ano ba? Eh, tako mo na maliit yung church eh. Eh, hindi kasi umayo na kami. Hindi, palakasin mo yung home base. Ang Kamyas, nilakas ang home base. Itong church namin dito, may 7 churches to. Itong church na to, may 7 churches to. Tama ba ako? Tama? Meron kaming ang full-timers namin dito, 3 po. 3 po ito. At ang church na Kamyas, kaya rin po may pera ang national. Kasi po number 1 po kami nagtatides on the cross. Pwede kong hindi na ibigay yun kasi ang dami namin pasweldo rito. 3 po kami rito. Tama ba? Pero hindi. Kasi pag hindi kami nag-tides on the cross, hindi mo mapubuhay ang national office para gawin itong pinagagawa. Tama ba yun? So ginawa namin, pinalakas namin ito. So may maliit kaming income. Tapos nag-tides on the cross kami, pinalakas namin ito kasi ito nanganak. Ang Teresa, pinanganak namin yan. Tama ba? Ang Batasan, sa amin din galing yan, pinanganak dito yan. Sino pa? Ang Pande, galing yan dito. Ang Santa Maria, galing dito. Ha? Ang Manila din, ang dami nito. Kasi ang nanganganak si home base eh. Yung church mo, di ba, ang payat-payat, paano manganganak? Ang payat. Huwag patabain, palaguin. Kasi pag malagok yung nanay, manganganak. Dapat ang church mo, hindi mo pa kinakalabin, buntis na. Yung kami, akalabin mo, buntis ako, buntis ka na naman agad. Ano siya? So, sorry po Lord, buntisin mo yung nanay. So, ang gawin mo, palakasin mo yung home base. Huwag mong i-scatter ng tao. Palakasin mo kasi may natural growth siya na sa sobrang sikip na ng church, sikip na mo, maghanap na nga kayo dyan, doon na naturally magkakaroon ka ng maraming outreaches. Number 2, strengthen the ministries that will receive and support the harvest. Dapat yung mother church, maraming ministry. Ang trabaho ng ministry, palakasin ang home base para gumanda. Kasi siyempre, pag maganda yung church mo, maraming ministries, manganganak yun ang missionaries. Dadami ang volunteers, T-E-E-R-S, kasi ibang church, hindi volunteers, talagang T-E-A-R-S. Volunteers, puro luha ang ginagawa sa kanila. Tears talaga. Dadami yung volunteers, sisikip, sabi niya, gawa na tayo ng ibang church para marami tayong volunteers doon sa gagawing church. Kasi masikip na eh. Number 2, strengthen the ministry to receive support the harvest. Number 3, reinforce the church's financial collection and allocate significant amount for mission. Ibig sabihin, magkano kayo? 10%. Sabi nga yung 10%, Bishop, pag malaki, pag maganda po yung nanay, maganda yung nanay, malusog. Siyempre may pera yun. In-scatter mo yung church mo, nagko-collect ka every Sunday. Wala kang collection, bakit? Wala kang church eh. E di wala kang collection. Magkano ngayon ang pera mo? 3, 5, 2, 5, 1, 5. Paano ka ngayon mag-respond properly sa calling ni Lord, di ba, to spread? Wala kang pera. Mananalangin na naman. Tanong, sasagutin mo ni Lord. Ang dami ko po alam na panalangin na hindi sinasagot ni Lord. Bakit? Kasi mali ang ginagawa. So, suggestion ko, i-reinforce the church financial collection, galingan, maging mahusay sa pamamahala sa pera, tapos mag-allocate ng significant amounts of mission. Number 4, ensure that everyone's joining the mission goes through proper screening and preparation. Ibig sabihin, importante maglagay ka ng training. Bakit? Huwag kang magpapahayok. Bakit? Lalapakin ni Satanas yan. Pag nilapa ni Satanas yan at hindi siya equipped, pagbalik sa iyan, hindi na sila mag-serve kasi bakit? Burn out, napagod, hindi nila alam na ganun pala ang mangyayari sa mission. Kasi bakit? Dili, dali. Ano mangyayari? Duha. Pag na-doubt yung tao sa calling, what will happen? Eventually, they will leave your church. Bakit? Maaga silang sinend out na hindi maayos. Ang life giver, may maayos. I have a good news. Sa lahat ng magiging missionaries natin, magugulat po kayo,
first quarter of the year, sasalang lahat ng training ng mga missionaries at pastors na tutulungan namin maging effective sa ministry. Hindi ko kami makikritik sa kulang nyo. Kami po ay tutulong sa kulang po. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, ensure that everyone joining the mission goes through proper screening and preparation. Meron tayo noon. Number 5, top work is have capacity to produce 1,000%. The parable of the 10 minus. 500% or 100% results. May tao tayo na may kakayanan mag-produce ng mga ito. So, ano gagawin ko? Top. Tignan. Alam ko na agad kung sino magpapaso sa church ko. Alam ko na agad kung sino magiging missionary. Number 6, prepare missionaries who will go to other countries to make work or to start business. Dapat ang church mo, alam mo na agad na, Pastor, 2 years from now, baka hindi mo na kami makita, we will go to New Zealand, kami nagiging bahagi ng New Zealand, nag-apply ng asawa ko, kami ay nag-aaral ng pedicure, manicure, sa pagkakalaki ang kita sa Poland, pupunta kami ng Russia, nagmamadali ng Russia, yun ang mamadali na kami. Kapatid, nakakarinig ka na? Ay talaga, sige, let me know. Anong let me know? Train nyo na sila. Anong let me know? Train nyo na sila. I-ready mo na ang church. Pwede na sila mag-start. At pag pumunta ron, kung train na sila, mag-i-start sila. Kung hindi, kukunin sila ng mga masisipag na church. Hindi ko na may-mention kung sino sila. Andun sila nagkalat sa buong Pilipinas at buong mundo. Kukunin nila yung mga tao mo. At pag kinuha nila yung tao mo, they will say goodbye. I found my church. Sad. Kasi hindi mo tinignan. Does it make sense? Number 7, prepare families who will relocate to a province. Baka uuwi ng Masbate. Kasi sasakay na lang ng kabayo doon. Ayaw na mamasahe dito talang mahal. O pwede lumipat sa another region that has a potential for church planting. Baka gusto sila may business na bubuksan. Train mo rin sila. Whether local or international or foreign, o whether hindi naman foreign, pumunta lang kung saan dito. Potential church ang nag-aabang sa Bisa kukunin niyo ba yun? Tutulungan na namin para gawin kang district. Hindi ko kukunin. Tutulungan kita kung paano mo sila aalagaan. Number 8, does it make sense? Okay ba yun? Number 8, consider offices, school, and homes as a potential location for life groups. Start ka sa mga offices, sa mga campuses, sa mga schools, at lahat ng mga potential na pwede mong tayo. Hindi ibig sabihin campus lang. Hindi. Baka may opisina bubuksan. Baka may barangay na bubuksan. Buksan. Diyan ang available ng mga lugar. The mission din yan. Number 9, strengthen online life groups which also serves as a conduit for church planting. Ibig sabihin, kung di pa ako makakapunta, gagawin ko, palalakasin ko ang life groups. Si Jet ay tutulong sa inyo paano yung gagawin ang isang malakas, di ba? Na pagbibigay ng publicity. Di ba? Na meron na kaming ganito. Pwede si Pastor madaling araw may binubuksan na Iraq, Iran, Afghanistan. Alam niyo, Jordan? Bukas na ang Jordan. Ang daming Christian sa Jordan. Tama ba? So, buksan mo. Dalawa na just mo. Online, di ba? On-site. Online, on-site. So, pwede akong pastor pagbukas. Online. Pwede ba yung church life group? The answer is yes. Number 9, strengthen online life groups. Also serve. And last 10, believe that every believer is a missionary. Kasi only missionary will be sent to go to different parts of the world. Kasi ang missionary ang nag-a-attract ng visa. So I have a suggestion to all of you, those who want to be a missionary. Start going sa mga nearby places, mga Asia, para lumakas ang inyong passport. Damihan nyo ang tatak. Diba ba? Nagyan nyo. Huwag manghinayang, wala akong pera wala pa kaming ipot. I-desire mo. Pupunta ka ng Hong Kong, you go to Hong Kong, you go to Taiwan, Tai 2, Tai 3, saan yan yan? So
Subukan mo mag-Afghanistan, kung makauwi kang buhay, ibig sabihin misyonaryo ka. Go to Iran, Iraq. Puntahan mo, subukan mo para matatakan yung iyong pasaport. Ilan dito gusto maging misyonaryo, taas ang kamay. Pero wala kang passport, forget it, kapatid. Nagdo-drugs ka. Wala pong mangyayari kasi wala kang passport. Isa, pag wala kang passport, wala kang birth certificate. Kapatid, forget it, wala tayong mapadala. Kasi wala kang birth certificate. Bigla kang, siguro galing ka kay malakas at maganda na biyak yung kawayan, tapos lumabas ka. Wala talagang birth certificate. Nandiyan ba kayo? So, lahat ito, kalokohan na. Gusto ko maging missionary, ba't ako ipadala? Question, meron ka mga passport? Birth certificate nga, bishop, wala ako eh. Kalimutan mo na ito. Maghanda. Gawin mo ang church mo global mission. Palakasin, pakalatin, patibayin, tapos pakalatin. Magugulat ka, bago ka mamatay. Sabi mo sa kapatid mo, wag muna. Hindi ka pa nauutosan, namamatay ka na. Wag muna. Everything will start with a dream. But make that dream to come true next year. Sabi mo sa church mo, next year. Hindi nyo na ako makikita ulit dito. Kasi marami na tayo. Taas ang kamay, tama ba? I have a good news. Lalabas natin si lalabas natin si whiteboard. Lalabas natin si whiteboard. Okay? At ako na, wala silang papel. Ako nakalimutan ko, walang papel. Meron pa kayong coupon bond? Meron kayo ba? Anak, pwede kaya natin magbigay sa kanila ng coupon bond. Papel na lang, ganito. Kasi hindi na sila pupunta. Pupunta na lang sila, mamaya pag break natin ilalagay. After yung ilagay dito, pipre over mo. Now this time, kanina, diba, inispata natin kung saan archipelago ng Pilipinas gusto nating magbukas ng libro. Kasi meron na eh. Ano rin yung, saan ka pupunta? Ito na ngayon, pastor, leaders, ilan tao mo ngayon ang papunta sa iba ng bansa, naririnig mo na eh. O baka si pastor, pupunta na ng New Zealand, di lang nagpapaalam pa eh. Tama ba? Malalaman na lang natin pag na-deny na siya. Tama po ba? Hello? O pupunta na ng Australia para yun ang magpastor sa mga kangaroo kasi minsan mas maganda pang mga pastor sa kangaroo, madali mo ipasok dito sa pocket mo kaysa sa iba. Talin po. Bishop, pastor ako, pero ang utak ko missionary. Pangalawa, may manggagawa ako, alam ko missionary. So, ang gagawin mo, bibigyan kayo lahat ng papel. Susulat ito. Meron kayo? O buti, di ba? Hindi naman pala eh. Ba't tayo mag-aaway? Ano, sulat mo. So, ang gawin niyo, Bishop, ako gusto kong masend. Gusto kong mag-train. Gusto kong sumabak sa mission. Hindi ito mission exposure. Pupunta kayo doon 2 weeks, uwi kayo rito, wala nang church. Hindi o, ang tatayo po natin ang church. Bishop, meron akong pastor, meron akong manggagawa tayo. Pagpunta na ng Croatia. Then, sulat mo. Ngayon, nung kanina, nung kahapon, o nung makalawa, ano ba nangyari sa akin? Kailan ba yun? Kailan yun? Sinulat niyo yung saan? But this time, ang susulat niyo, sino? Sino? Ako ba yun? Lagay mo kung sino. Diyanan mo ba? Lagay mo kung sino. Meron ka bang tao na gusto at talagang nagsasabi ng bishop, nagwawala na ako, gusto ko talagang maitim. Lagay niyo sino. Kasi kung sino man ito, nanalangin tayo para sila gawin ang tutuloy. Are you okay? I'll give you 5 minutes to do that. Okay? Kunin ang pen, i-drop, i-drawing. Kung gusto nyo i-drawing yung lagay nyo ng pangalan, purihin ng Panginoon, do it. Kasi alam nyo, sa mamamagitan po niyan mag-uumpisa ang puso natin sa paglago sa mission. Whether probinsya ang pupuntahan o karating barangay o eskwelahan o isang bansa, sino sila? Siyang ating gagawin. Go, your time now. Time starts now. Go, do it.
nagtatanong, pwede, yes, grupo, pag-usapan, sino ba yung papadala? Sino na nagsasabi, aalis na, yan. Okay? Pangalawa, mga kapatid, yung speaking in tongues, kailangan ng interpretation. Sana yung sulat nyo, baka kailangan pa ng interpretation sa sulat nyo. Baka you will be writing in tongues. Linawin nyo naman yan, kasi hindi namin yan mamaintindihan. So don't write in tongues. Okay? Sulat nyo na mabuti. Baka pwede po, sino yung pastor nyo, lagay nyo, plus yung cellphone number. Kasi tatawagan namin yan kasi magkakaroon ng training next year, first quarter. I-train lahat sila bago sila umalis. Okay? So, alam niyo, yung contact person dapat ilagay nyo. Ako po'y tapos na. Puri na Panginoon Diyos. Sige po, mag-enjoy magsulat. And I hope that ang susulat po ninyo ay mga taong ipadadala. Ang Diyos, si Jesus, ay hari ng padala. Okay?